tingin namin gusto gumawa ng copycat. Gusto gumawa ng copycat crime. Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao. Tingin nila, ay ginawa dun. Kaya ko rin to. Umano'y panibagong mass shooting o stabbing sa isang eskwelahan sa Leyte na pigilan ng mga otoridad. Permanent ban ng marahas na online game, hiniling ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Niuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming apps na marahas. Ugat ng pagkakasangkot ng mga menor de edad sa karahasan pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala naman po. Sa amin naman po, yan naman prerogativa ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Mary Grace Piatos handang i-cross-examine ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ang mensahe ng NBI simple, no one is above the law. Patutupad natin ang batas, gaano man karaming layer o pagtatako, susundan ng NBI ang kontrol hanggang sa tunay na may hawak nito. National Bureau of Investigation nanindigang may malakas na ebidensya para sampahan ng qualified human trafficking si dating Congressman Mike Defensor. We still have thousands of ships stranded within the region from Black Sea, Red Sea, Persian Gulf, the Gulf of Oman, and the now famous Strait of Hormuz. Nasa 5,000 Filipino seafarers at 4 na Philippine flag na barko stranded pa rin sa Middle East ayon sa Maritime Industry Authority o Marina. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Hindi uurungan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga testigong ipipresenta ng prosekusyon sa napipintong impeachment trial sa Hulyo. Kahit pa ang misteryosong Mary Grace Piatos na umano'y nakatanggap ng confidential fund ng Vice Presidente o kahit isama pa ang mismong abogado ni VP Sara. Ito ang balita ni Evan Alvarez live. Evan, may epekto ba sa defense team kung isa sa nakahandang witness ng prosecution si Mary Grace Piatos? Aga ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng kampo ni Vice President Sara Duterte, wala naman itong epekto sa kanilang panig dahil karapatan naman ng prosecution team na ilagay o gamitin yung mga witness na sa tingin nila ay makakatulong na makapagpatibay ng kanilang mga argumento sa paparating na impeachment trial sa darating na July 6. Kabilang si Mary Grace Piatos at dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang sa matutunog na pangalang kabilang sa 57 testigo na nais ipresenta ng House Prosecution Team sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na July 6. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, desisyon ng prosecution kung isama si alias Piatos at Carandang sa kanilang listahan at kahit sino man umano ang iharap na witness ay handa nilang isalang sa cross-examination. Wala naman po. Sa amin naman po, yan naman prerogativa ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos na isa sa pinagdududahang tumanggap ng bahagi ng confidential funds ng BICE. Batay sa 158 acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit upang ipaliwanag ang paggastos ng 125 million pesos sa loob ng 11 araw.
Habang si Carandang naman ang na-dismiss na Deputy Ombudsman noong 2018 matapos ihayag ang kanyang ginawang bank investigation sa ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang rin mismo si Attorney Powa sa mga inilistang testigo ng prosekusyon bilang dating opisyal sa Department of Education at Office of the Vice President. Paliwanag ni Powa, walang problema sa kanya kung kabilang siya sa witness list kahit parte pa siya ng defense team ni VP Sara. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Wala naman sigurong problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, hindi ba? Wala naman tayong problema doon. Hindi naman ito kinupirma kung aaten si VP Sara oras na gumulong na ang mismong paglilitis. Ngunit bahagi umano ito ng kanilang legal strategy na hindi maaaring i-disclose sa publiko. Hindi rin naman anya kailangan na dumalo pa ang bise sa pre-trial dahil hindi naman ito obligasyon ng kanilang kliyente. Tiniyak rin ito na araw-araw niyang nakakausap si VP Duterte patungkol sa progreso ng pre-trial conference. Kasi parati nating sinasabi na hindi humaharap si Vice President, but what we're doing now is pagharap sa mga alegasyon, hindi ba? What you're pushing for is a physical appearance. But the physical appearance, for example, the pre-trial stage, hindi naman siya kailangan talaga nandito. Ano naman ang gagawin niya dito, di ba, kung nandito man siya. So, ang sa atin, kung dumating yung circumstance na kinakailangan niyang humarap, we will be the ones to advise our client na kailangan niyang humarap. At doon natin malalaman kung haharap siya o hindi, physically. Samantala, inaasahang isusumite bukas ng defense team ang kanilang komento patungkol sa manifestation ng prosecution panel. Kabilang sa manifestation, ang hiling na mabuksan ang selyadong kahong naglalaman ng tax records ng bise at ng kanyang asawang si Attorney Man Scorpio. Ayon sa defense team, anuman ang magiging kahihinatnan ng naturang BIR box, ito ay magbabatay sa magiging pasya ng Senate Impeachment Court. I will not preempt talaga po. No? I know you're wanting an answer, but please be patient with us. There are official ways of doing this and formal ways of doing this. Ang gagawin namin, we will file a comment by tomorrow. Aga-ayon kay Attorney Powa, kaninang hapon optimistic sila dito sa ginagawang pre-trial conference ngayon sa Senado at sa inaasahang pagtatapos nito ngayong araw. Sunod namang hihintayin ng defense team yung ilalabas na pre-trial order ng clerk of court kung saan kakailangan na rin nilang magsumite ng komento patungkol dito. At after ng stage na yon ay ang formal na paghahanda ng defense team para sa inaasahang trial proper ng impeachment ng Vice Presidente. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Nasa ikalimang araw na ngayon ang pre-trial conference para sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa ang clerk of court na matatapos na nila ang lahat ng dapat gawin kaugnay ng proseso. Ito ang balita ni Jed Neresina Live. Jed, natapos na ba yung pre-trial conference at anong update kaugnay dito sa box ng tax records ni VP Duterte? Aga, hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa nga natatapos yung pre-trial conference o yung pagmamarka doon sa mga ebidensyang may kaugnayan sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero around 5:20 onwards hanggang ngayon, nakita namin na nagsisimula ng ilabas yung mga kahon-kahon at mali-maletang mga dokumento mula doon sa rector room kung saan ginanap yung 5 araw na trial conference o yung marking of evidence. At ayon din kanina sa clerk of court ay malapit na ngang matapos itong mga pagmamarkang ginagawa. At samantala, ayon din sa Secretary ng Senado at clerk of court na si Attorney Renato Bantog Jr., hanggang sa ngayon ay wala pang inilalabas na desisyon ang Senate Impeachment Court sa kung bubuksan ba yung kahon ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scorpio.
Bago pa man matapos ang pre-trial conference, sinabi na ni Representative Terry Ridon na handang igiit ng House Prosecution Panel na pamarkahan sa pre-trial conference ang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ng mag-asawang si Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Scorpio. Ito ay kahit hindi pa nakakapagdesisyon ang impeachment court kung pagbibigyan ang manifestation ng prosecution na buksan ang nasabing kahon. I'm quite certain there will be a marking today of the box itself. The box, no, sealed. I think yun po yung pwedeng I think that is what will happen today. Maybe the box will be marked itself. No? Even if the contents are unknown, sir, you will mark it as an evidence. Ganun po ba? Paano ba, sir? Yes, that's correct. It will be marked. The BIR box that was transmitted from the House to the Senate will be marked today. So yun po. So we will see later pagka po di na lang. But I'm quite certain the prosecution panel will insist that mabuksan po yung box today. If not, and then we will leave it to the court to decide. Para kay Public Prosecutor Representative Ridon, walang problema kung markahan lamang ang kahon bilang isang ebidensyang gagamitin nila kapag nagsimula na ang aktwal na paglilitis. Walang unusual doon kasi object evidence naman ho yun eh. So wala kang problema to mark the thing itself. I think that is our expectation. That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence eh. Hindi ba? Bit-bit ho namin yan from the House going to the Senate. So I think we have every right to mark the box itself. Ipinaliwanag din ng mambabatas kung bakit mahalaga sa kanilang panig na mabuksan o magamit ito bilang ebidensya sa mga reklamo laban sa Vice-Presidente. Well, mahalaga po ito. Katapat po nito yung SALN ng pangalawang Pangulo from 2007 to 2024. Kasi this will provide a most complete picture of the financial profile of the Vice President. Kasi yun po yung mag-serve as a baseline eh. Noong pong actual po niyang kayamanan. So ibabangga po yung net worth in 2024 at 88.5 million. Doon po sa income net of taxes. Doon po sa kanya pong BIR documents. At ibabangga po ito doon sa mga AMLC reports and bank accounts which will be opened during trial proper. Gayunpaman, ayaw pangunahan ni Senate Secretary at Clerk of Court na si Attorney Renato Bantug Jr. ang desisyon dito. Aniya ang malinaw o impormasyong mayroon lamang siya ay ang manifestation ng prosecution na buksan ang nasabing BIR box. Ayon kay Attorney Bantug Jr., hindi pa nakararating sa kanya ang nasabing request ni Representative Ridon. Well, as far as the manifestation is concerned, they asked that the box be opened, inventoried, and pre-marked. That's something that the pre-trial conference that the clerk of court cannot decide on. I have not received any motion or request to that effect yet. It's the first time I'm hearing it. Aga hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin tapos yung pre-trial conference. Pero ayon kay Attorney Bantug Jr., yung pre-trial order ay posible nang trabahuhin nila over the weekend kung matapos nga nila ngayong araw. So kung hindi man matapos ngayong araw ay magpapatuloy sila hanggang bukas. Pero inaasahan na mailalabas sa susunod na linggo yung pre-trial order na kinakailangan din bago magsimula yung formal na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. At nilinaw din kanina ng Clerk of Court na kung sakaling hindi mabuksan o mamarkahan gaya ng nais ng House Prosecution Panel, yung sinasabing kahon na naglalaman ng tax information ni Vice President Sara Duterte, ay pwede pa naman itong magamit sa impeachment trial na ebidensya. Ngunit sinabi ng Clerk of Court na medyo magtatagal pa nga yung trial kapag binuksan pa doon sa mismong paglilitis yung box dahil iisa-isahin pa rin mamarkahan kung ano man yung laman
nito. Pero yun nga, ginagawa ngayon yung pre-marking ng mga ebidensya para sana mapabilis yung flow pag nag-start na yung mismong impeachment trial. Halimbawa, kung may kailangang dokumento, babanggitin lamang ng either ng prosecution o ng defense na kailangan nila yung exhibit number ganito o ganyan para madali ring ilabas yung mga kinakailangang dokumento pag nag-start na yung trial. So, ayan yung mga inaabangan natin ngayon dito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Kabilang sa mga testigo ng prosekusyon para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ang dating Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Undersecretary Zuleika Lopez. Bukod dito, witness din ng prosekusyon ang confidential fund recipient na si Mary Grace Piatos at ang dating overall Deputy Ombudsman na si Melchor Arthur Carandang. Ito ang balita ni Rosa Licos. All possible witnesses of the prosecution were listed already in our PTB, no? Pre-trial brief as to who these witnesses are. Let us all wait for the issuance of the pre-trial order sapagkat kahit nalista yan sa PTB, kung hindi naman ma-incorporate sa pre-trial order, then that will not be binding. Tikumpa ang bibig ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa kung sino-sino ang mga partikular na testigong ipepresenta ng prosekusyon para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay hanggat hindi pa nailalabas ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order. Gayunman, nakakuha ng kopya ng pre-trial brief ng prosecution team ang UNTV News mula sa isang katiwa-tiwalang source. At batay sa dokumento, kabilang sa mga testigong ihaharap ng prosekusyon laban sa Vice Presidente ay ang Chief of Staff ng kanyang tanggapan na si Undersecretary Zuleika Lopez. Si Attorney Lopez ay gagamitin upang patunayan ng umano'y maling paggamit ni VP Sara ng kanyang confidential funds. Isang hostile witness para sa prosekusyon si Lopez. Bukod naman sa OVP Chief of Staff, kumpirmado rin bilang testigo ng prosekusyon ang isang recipient ng confidential funds ng Office of the Vice President na si Mary Grace Piatos. Walang anumang tala sa Philippine Statistics Authority si Mary Grace Piatos. Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya eh. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. If ever nakasama, if ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented, I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? If ever nakasama si Mary Grace Piatos. Mga testigo para sa article of impeachment na confidential funds misuse, sina Lopez at Mary Grace Piatos. Gayun din ang self-confessed bagman ni VP Duterte na si Ramil Madriaga at isang nagngangalang Richard Babagay upang i-corroborate, patunayan at patibayin ng mga alegasyong ibinabato sa pangalawang Pangulo. Bukod dito, testigo rin ng prosekusyon si dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang para naman ito sa article of impeachment na hindi maipaliwanag na kayamanan ng Vice Presidente. I'm sure you have listened to the testimony of former Senator Trillanes, and there was mentioned in his testimony before the Committee on Justice of the role or participation of Attorney Carandang. Layo ng gagawing pagpresenta sa paglilitis ng prosekusyon sa dating ombudsman official na patunayan ang ginawa nitong investigasyon sa bank accounts at transactions ni VP Duterte at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayun din upang matukoy ang resulta ng ginawa nitong investigasyon, pinatawan ng dismissal ng Administrasyong Duterte si dating overall Deputy Ombudsman Carandang noong 2018 matapos nitong ihayag ang ginawa nitong bank investigation kay dating Pangulong Duterte. Pero kalaunan, nagdesisyon ng Korte Suprema na walang otoridad si dating Pangulong Duterte para i-dismiss si Carandang. Samantala para naman sa article na matinding pagbabanta at inciting to sedition, kabilang sa ipepresentang testigo ng prosekusyon ay si Abby Andres, ang court sheriff na nasaktan ni VP Duterte ng alkalde pa ito ng Davao City sa kasagsagan ng kaguluhan sa demolisyon ng mga bahay sa lungsod. Layo nitong patunayang may kakayanan o tendency umano si VP Duterte na gumamit ng karahasan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang plano ang pamahalaan na pagtakpan o isantabi ang investigasyon sa isyu ng korupsyon kabilang ng flood control projects. Ito ang sagot ng Malacanang sa pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may tangkang isantabi ang pag-iimbestiga sa ibang isyu para makapag-focus sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patuloy na kumikilos sa mga ahensya sa pag-iimbestiga sa flood control scandal. Git ng opisyal, ni hindi man na pag-uusapan kahit sa mga pagpupulong sa palasyo ang tungkol sa impeachment trial. Sino naman ang po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus sa impeachment trial ni Vice Presidente? Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Siguro po, total mahilig naman po siya mag-SOCMED. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nagmi-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretaries, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. Napigilan ng mga otoridad ang isang tangka na namang mass shooting at stabbing sa isang eskwelahan sa Leyte kagabi. Naagapan ng mga otoridad ang karahasan ng agad matuntun ang pinagbulan ng bantang mass shooting o stabbing. Ito ang balita ni Lea Ilagay. Tingin namin gusto gumawa ng copycat. Gusto gumawa ng copycat crime. Ayun ang delikado dito eh. Kasi nga nakikita sa video games na napakadali bumatay ng tao. Tingin nila, ay ginawa dun. Kaya ko rin to. Hindi pa man tapos ang investigasyon sa nangyaring pamamaril ng 2 estudyante sa San Jose National High School. Isang panibagong banta ng mass shooting o stabbing ang natanggap kagabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary John V. Remulla. Ayon kay Secretary Remulla, galing ang impormasyon kay Senator Bam Aquino na siya umanong nakakita na nakababahalang post sa social media. Mula umano ito sa isang 14 na taong gulang na batang babae at grade 10 sa Tolosa National High School sa Leyte. Hello, send this to your friends. Yo, from Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready, I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa Leyte National High School. Bunsod ng mabilis na aksyon ng Criminal Investigation and Detection Group, napigilan at natukoy ang pinagmula ng banta. Nung araw ng Miss Pingon. Oo. Again, salamat kay Senator Bam Aquino. Siya ang nagbigay linaw sa akin. Tumawag sa akin at sabi ko, I will be on it right away. Alas 8 niya tinawag sa akin, alas 11 na puntahan na yung bata. Nahanap na namin. Bagamat walang baril ang bata at magulang nito, itinuring pa rin ito ng mga otoridad na isang life threat. Ang bata, sinasabing may problema sa magulang at avid fan umano ng online game na Gorbox. Kaugnay nito, nais ni Secretary Remulla na permanente nang ipagbawal sa bansa ang nasabing online game. Lahat sila avid fans ng Gorbox. So yung game na yan, sa mga magulang, panoorin yung mga magulang, mga anak nyo, kasi napakadelikado ng larong yan. Umapila din si SILG sa mga mambabatas na amyendahan ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Ito'y upang bigyan ng criminal liability ang mga gun owners na nagpapabaya sa kanilang baril, lalo na kung nakuha ito ng ibang tao at nagamit sa krimen. Hiniling din ito sa Kongreso ang magkaroon ng mas maayos na juvenile justice law. Paalala ng DILG sa mga guro, agad na solusyonan ang bullying sa mga paaralan. Mainam din na agad na itawag sa 911 kung may mapapansing violenteng pag-uugali sa mga mag-aaral, kaibigan, kakilala o kaanak upang hindi humantong sa karahasan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagsasagawa ng audit ang Department of Education sa bilang ng mga security personnel, mga CCTV, metal detectors sa mga paaralan. Layo nito na masigpitan pa ang security measures para sa kaligtasan ng mga estudyante kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ito ang balita ni JP Nunez. Ngayon, we are currently doing an inventory of all security measures being undertaken by all of our schools in the country. Nag-iimbentaryo na ang Department of Education sa ipinatutupad na seguridad sa mga paaralan kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes, June 22. Ayon kay Department of Education Undersecretary for Operations Malcolm Garma, nais nilang matukoy kung may sapat na bilang ang security personnel sa mga eskwelahan para sa proteksyon ng mga mag-aaral at mga guro dito. Kasama na ring ino-audit ng DepEd ang mga security equipment gaya ng closed-circuit television cameras at metal detectors. Yung CCTVs natin, tinitingnan namin ilang school ba ang meron na at may kakayanan o walang kakayanan maglagay ng CCTV. At ngayon tinitingnan rin namin kung may ilang schools na ba yung merong provision for metal detectors. Higit sa lahat na dapat bahagi ng security measures ang presensya ng mga pulis. Kasi malaking deterrence po yung meron pong nakikitang pulis sa paligid ng ating mga eskwelahan. And the police also, the PNP are also helping our schools in terms of auditing, sort of auditing our schools and orienting at the same time our schools on how to heighten their security measures inside the school. Kabilang naman sa mandato ngayon ng DepEd ang kumuha ng mas marami pang mga guidance counselors. Layon nito na tugunan ang mental health issues na pinagdadaanan ng ibang mga mag-aaral. Bagamat may challenge po tayo ron sa hiring of full-fledged guidance counselor because of certain eligibility requirements, but in lieu of that, we will be hiring guidance counselor associates who will be performing the same function as guidance counselor. Samantala, ipinaliwanag naman ni Yusek Garma na mayroong gwardya ang San Jose National High School at nagsasagawa sila ng bag-checking nang mangyari ang insidente ng pamamaril. Meron naman home bakod yung San Jose National High School. Ang problema lang ho, medyo mababa. Kaya ho natalon. So, in fact, dito sa school na ito, when we made our initial assessment, meron hong gwardya sa gate. They are doing bag search. Meron po silang CCTV. Pero doon po dumaan sa bakod. Kaya dahil mababa po, nakatalon po itong dalawang young perpetrators natin. Kanina sinabi ng Philippine National Police o PNP na pinag-aaralan nila na makiisa sa mga flag raising ceremonies at iba pang educational activities ng mga eskwelahan. Layunin nito na mas maging ligtas ang mga campus at mapigilan ang mga krimen. Ayon sa ahensya, makikipag-ugnayan sila sa DepEd kaugnay nito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Masakit sa kalooban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Dahil sa nakababahalang sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan, ipinagutos na ng Pangulo sa mga kinauukulang ahensya na alamin ang punot dulo ng ganitong mga insidente. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Sa loob ng 2 linggo, sunod-sunod ang naiulat na karahasan na kinasangkutan ng mga menor de edad na mag-aaral. Kabilang na ang 3 stabbing incidents. Isa na rito ang nangyari sa isang private school sa Cavite noong June 16 kung saan 7 grade 5 student ang sugatan. Pangalawa ay noong June 19 na parehong grade 11 students ng Cavite ang biktima at ang suspect. Isang araw naman matapos ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, isang grade 9 student ang ginagamot dahil sa umanay pananaksak ng isang grade 10 student sa San Carlos City sa Negros Occidental. Para sa palasyo, hindi nakatanggap-tanggap ang nangyayaring karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan.
Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ang dahilan kung bakit nasasangkot ang mga kabataang estudyante sa karahasan. Ang isa sa nakikitang posibleng ugat ng Pangulo ay ang epekto ng paglalaro ng mga kabataan ng marahas na online o mobile gaming. Niuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng ibang mga gaming apps na marahas. So dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. Una na ring nagpahayag ang Malacanang na bukas ito sa permanenteng pagbabawal sa mga online games na may tema ng karahasan. Ayon kay Yusek Castro, nasaktan ng kalooban ni Pangulong Marcos nang malaman ang nangyari sa shooting incident sa Tacloban City kung saan 3 mag-aaral ang nasawi. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Ayon sa Malacanang, aabangan nila ang ibabalangkas na anumang panukalang batas na may kinalaman sa pagbaba ng minimum age ng criminal liability at tiniyak na pag-aaralan itong mabuti ni Pangulong Marcos para sa kapakanan ng mga kabataan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang mahigpit na seguridad sa mga eskwelahan ngayon at kasama na sa inoobserbahan ng mga school security personnel ang behavior o kilos ng mga estudyante. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Yung aming checking po sa grade 4 and grade 5 and grade 6, yun po yung aming hinihigpitan po. Nahigpit po kami ngayon. Nagdoble po talaga. Higit pa sa doble po. Sa mahigit 2 dekada na sa serbisyo, nasaksihan na ng school security personnel na si Rachel ang iba't ibang pag-uugali ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Bagamat bahagi na ng mandato nila na maging katuwang sa pagpapanatili ng kaligtasan at kaayusan sa paaralan, dinoble na nila ngayon ang mga hakbang sa pagbabantay at pag-iinspeksyon lalo na sa mga gamit ng mga estudyante. Kaninang umaga, mahaba uli ang pila ng mga estudyante na naghihintay na makapasok sa paaralan. Kahit medyo natatagalan, hindi naman tutol ang mga mag-aaral na sina Muhammad at Lorraine na mas mahigpit na ang security check. Mas naging safety yung pag-ano na school. Kailangan po ito para sa safety po ng school po natin at wala pong school shooting na. Bukod sa pag-iinspeksyon sa bag, minomonitor na rin ng ilang school security personnel ang kilos at pakikitungo ng mga estudyante sa kanilang mga kaklase. Tinitiyak naman ng paaralan na hindi magdudulot ng takot at pangamba sa mga bata ang ginagawang paghihigpit sa seguridad. So far, ang high school po talaga, iba po talaga sila sa ngayon. Yung mga batang high school po, masyadong rebellious yung mind po nila. Bantayin talaga sila po. Hindi naman sa sobra talaga silang pasaway, madali namang sawayin. Kaya lang, nakikinig man sila, bantayin pa rin sobra. Sa Bagong Bayan Elementary School, tiniyak ng pamunuan ng paaralan na nagpapatupad na sila ng enhanced school safety and security measures. Kabilang dito ang paggamit ng metal detector, mas mahigpit na pagbabantay sa mga gate at paghihigpit sa pagpasok ng mga bisita sa oras ng klase. Talagang gumawa po tayo ng memo tungkol dyan na talagang hinigpitan na po natin dito sa gate natin. Inform naman po yung mga magulang natin, nagkaroon tayo ng parent advisory na pinadala sa mga magulang at very welcoming naman yung mga magulang sa mga changes na ito kasi ipinaliliwanag natin na para sa kanilang mga anak ito. Ngunit bukod sa seguridad sa loob ng paaralan, tinututukan din ngayon ng mga otoridad ang mga posibleng salik na maaaring makaapekto sa pag-uugali ng mga bata. Kanina, itinuloy na ng tauhan ng Quezon City Police District ang pag-iikot sa mga paaralan sa lungsod upang magsagawa ng anti-bullying seminar. Bahagi sa tinatalakay sa isinasagawang Oplan Visita Eskwela
ang pagpapaunawa sa mga estudyante na ang mga napapanood nila sa social media o nilalarong online games ay may negatibong epekto sa kanilang pagkatao. And when asked them, have you heard what happened sa school, sa Tacloban? They answered yes. So yung pagsagot nila ng yes, parang merong acceptance doon na nangyari na nga yung ganong bagay, di ba? However, upon asking them, yung aming dialogue, yung aming naging usapan na doon sa moment na yon, many children na lumapit sa akin and meron silang concern. Meron kaagad silang parang yung instinct nila na nangyari yon kasi meron silang engagement sa mga online games. No, so isa daw na online game, merong lumapit sa akin na bata, sabi niya, meron po kasing mystery doon. Yung mystery po doon, may lalabas po doon na horror. After po ng horror, may violence po. Dito, napatunayan nila na malaki ang engagement ng kabataan ngayon sa mga online content. Kaya naman itinuturing nila ito bilang isang mahalagang isyung dapat pag-usapan at maunawaan upang mas magabayan ng mga bata sa mga content na kanilang napapanood at nakukonsumo online. We would like also to inform the community, the parents, the teachers in school that yung learning ng bata is a shared responsibility. It's a shared responsibility. It starts from home. So sa bahay pa lang dapat na nakikita na, nalalaman na ng magulang kung may pinagdadaanan ba yung kanilang anak. And at the same time, pag pumasok naman sa school, yung teacher is sensible enough to assess the situation of the child. Kaugnay nito, nakatakda ring magsagawa ang pulisya ng security survey inspection sa mga paaralan upang higit pang mapaigting ang mga hakbang pangseguridad at maiwasan ang mga insidenteng maaaring makaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatatanggal na ng Philippine National Police ang mga video at litrato ng mga nangyaring karahasan sa loob ng paaralan sa Tacloban City at Cavite. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Anti-Cybercrime Group o ASG at iba pang unit na makipag-ugnayan sa social media platforms para sa posibleng content removal o restriction. Ayon kay General Nartates, ang patuloy na paglaganap ng mga larawan at video ay maaring magdulot ng pangmatagalang trauma sa mga biktima, kanilang pamilya at maging sa iba pang estudyante. Umapila rin ang PNP Chief sa publiko na iwasan na rin ang pagpupost ng mga litrato na maaring maglantad sa pagkakakilanlan ng mga batang sangkot sa insidente. Ito ay alinsunod na rin sa Child Protection and Privacy Standards habang isinasagawa ang investigasyon. Hindi pinagbigyan ng Sandigang Bayan 5th Division ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na pagsamasamahin o i-consolidate ang kanyang mga kaso sa iisang dibisyon. Paliwanag ng Anti-Graft Court, walang basihan ang hiling para pagsamasamahin litisin sa iisang dibisyon ang kasong plunder at 2 counts ng graft ng mambabatas. Hawak ng 2nd Division ang graft case para sa higit 213 million pesos na flood control project sa Bulacan. Habang nasa 5th Division naman ang plunder at isa pang count ng graft para sa higit 350 million pesos na halaga ng mga proyekto kontra baha sa National Capital Region at Oriental Mindoro. Nahaharap ngayon sa mga kaso si Estrada at mga kapwa-akusadong si Bunoan at 3 pang opisyal ng DPWH dahil sa umano'y illegal budgetary insertions at pagtanggap umano ng kickback mula sa mga naturang proyekto. Ipinagutos na ng Department of Justice o DOJ ang pagsasampa ng 44 na criminal tax cases laban sa 3 dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na binansagang BGC Boys dahil sa hindi umano pagbabayad ng buwis na aabot sa mahigit 1.68 billion pesos.
Ang mga respondent ay sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ayon sa BIR, natuklasan sa kanilang investigasyon na malaking pagkakaiba sa idineklarang kita ng mga ito kumpara sa kanilang aktwal na mga gastusin. Inaasahang isasampa ang mga kaso sa Court of Tax Appeals o CTA. Nanindigan ng National Bureau of Investigation na may hawak silang malakas na ebidensya para sampahan ng reklamong qualified human trafficking ang mga asawang Mike at Julie Defensor kaugnay ng niraid na KTV bar sa Pasig City noong Abril. Samantala, sumagot naman si NBI Director Melvin Matibag sa mga naging komento ng dating mambabatas na umano'y pamumulitika lamang kung kaya't sila ang idinidiin ng investigasyon ng NBI. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang mensahe ng NBI simple, no one is above the law. Patutupad natin ang batas, gaano man karaming layer o pagtatago, susundan ng NBI ang kontrol hanggang sa tunay na may hawak nito. Isasampa na bukas ng National Bureau of Investigation ang reklamong qualified human trafficking laban sa mag-asawang Mike at Julie Defensor. Matapos isagawa ang raid noong Abril sa KTV bar na pagmiming-ari ng mag-asawang Defensor, nakakita ang NBI ng mas mabigat na ebidensya para isampa ang naturang reklamo. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isa sa matibay nilang pinanghahawakan sa naturang kaso ay ang pagkakaroon ng pagbabago sa loob ng infrastruktura na taliwas sa isinumiti nilang floor plan sa Pasig City Engineering Office. Ayon kay NBI Director Matibag, tumutugma ang mga binago sa istruktura para makapagsagawa umano ng human trafficking activity sa lugar. Ang pinakita niya yung labas ng istruktura eh. Ang pinag-uusapan po natin mga pinalitan na hindi angkop doon sa disenyo ay yung sa loob. At nakita naman natin talaga na mayroong nakatagong hagdanan, nakatagong pintuan, yung supposed to be na design na hindi naman daanan ng sasakyan, hindi nilang daanan ng sasakyan, to make it convenient to cater to the customers ng KTV po na kanilang ginagamit. Sa ginawa ding raid ng NBI noong April 21, umabot umano sa 55 na biktima ng human trafficking at sexual exploitation ang na-rescue ng mga otoridad. Bukod sa mag-asawang Defensor, kasama rin sa sasampahan ng reklamo ng NBI ang ilang opisyal ng Clip Point at Serin and Blue Hotel dahil sa pagpayag na gamitin ang lugar. Samantala, bumelta rin ng NBI Director sa mga naging pahayag sa social media kahapon ni dating Congressman Mike Defensor. Sa naturang video, sinabi ni Defensor na pamumulitika kung kaya't siya ang naging sentro ng ginagawang investigasyon ng NBI. Ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Tugon naman dito ng hepe ng NBI. Very unfair naman na tawagin ka po ng NBI na maglabas sa mga dokumento na matitibay. Ang nakikita po kung nangyayari ito, yung inadami mo ang iyong pamilya sa isang illegal na gawain at tapos you will cry na pinupolitik. Pinabulaanan din ng NBI Director ang umunoy Cabinet Secretary at Senador na kasama ni Defensor na nagmamay-ari ng establishmento. Malinaw naman po yung ating inilatag dito. Ito po, itong mga ebidensya pinilatag natin, galing po ito sa SEC, galing po sa ating sa local government ng Pasig. Wala naman pong lumalabas na ibang pangalan, kundi pangalan po nila Mike Defensor at pamilya nila. Nakita niyo naman po yung mga porsyento ng pagmamay-ari at kontrol ng mga kumpanya. Sa kanila lang naman po lumalabas. Ngayon, kahit magturo po siya ng iba, hindi naman po depensa yun sa nangyaring krimen na porke may kasama kang iba na hindi napasama, hindi wala ka ng kasalanan. Samantala, wala pang bagong pahayag si dating Congressman Mike Defensor kaugnay sa issue habang isinusulat ang balitang ito. Ngunit nauna na nitong sinabi na handa siyang harapin ang reklamong isasampa ng NBI laban sa kanya. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahati ng ating global correspondent na si Mavian Dog na nasa Brisbane, Australia.
Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Dalawang malalakas na lindol ang yumanig sa bansang Venezuela ngayong Huwebes. Ayon sa US Geological Survey, 10 minuto lang ang pagitan ng magnitude 7.1 at magnitude 7.5 na lindol na ang sentro ay mahigit 100 kilometro lang ang layo sa syudad ng Caracas. Dahil sa lawak ng pinsala, wala pang eksaktong ulat sa ngayon ng bilang ng mga nasawi. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Nagdeklara ng state of emergency si Venezuela Acting President Delcy Rodriguez matapos yanigin ang bansa ngayong araw ng Huwebes, June 25. Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Ayon sa Venezuelan government, pinakikilos na ang lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan, pulisya, medical services maging ang mga pribadong grupo para tumulong sa mga biktima. Sa laki ng pinsala, hinihinalang marami ang natabunan ng mga gumuhong gusali at nasirang istruktura, lalo na sa buong syudad ng Caracas na malapit sa pinagmulan ng pagyanig. Batay sa tala ng US Geological Survey, natukoy ang epicenter ng magkasunod na lindol 168 kilometers kanluran ng syudad ng Caracas. May lalim na 22 kilometers ang magnitude 7.1 na pagyanig. 10 minuto lang ang nakalipas. Muling yumanig ang mas malakas na magnitude na 7.5 na may lalim namang 10 kilometro. Ayon kay President Rodriguez, lubhang napinsala ang mga lugar ng Aragua, Carabobo at Falcon. Gayunman, nananawagan ito sa mga residente na maging kalmado at tiniyak na nagpapatuloy na ang agarang rescue efforts. El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Agad na nagpaabot at nangako ng tulong ang iba't ibang mga bansa kasunod ng kalamidad. Ipinag-utos na ni United States President Donald Trump ang agarang pagpapadala ng tulong sa Venezuela ayon sa US State Department. Ilang rescue, medical at humanitarian teams na ang agad na pinapunta doon upang tumulong. Bukod kay Trump, magpapadala ng ayuda ang Ecuador at Panama. Dagdag na sundalo para sa rescue efforts ang isusugo ng Dominican Republic, gayon din ang Chile. Ang Mexico ay magpapadala ng grupo ng espesyalista para sa tulong medikal. Nagpasalamat naman ang Venezuela sa mga bansang agad na tumulong at nangako ng tulong kaugnay ng lindol. En Unión Nacional vamos a superar esta coyuntura y nuevamente agradecer en nombre de Venezuela a quienes de manera inmediata nos contactaron para expresar su solidaridad y apoyo. Nanawagan ito sa lahat ng medical workers sa bansa na maaaring makatulong na agad magtungo sa mga ospital para umalalay sa mga biktima. Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privados. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, magnitude 6.9 naman ang naranasang lindol sa bansang Japan alas 7:30 ng umaga kanina. Natukoy ang epicenter ng lindol sa karagatan ng Iwate Prefecture at umabot sa intensity 6 ang naranasang pagyanig sa Aomori Prefecture. Kasunod nito, agad na naglagay ng command post ang Japan 5th Air Defense Artillery Group na siyang mangunguna sa pagsusuri sa sitwasyon sa mga apektadong lugar. Nanawagan naman si Japan Prime Minister Sanae Takaichi sa mga residente na maging alerto sa mga susunod pang aftershocks. 皆様におかれましては引き続き同程度の地震の発生に注意していただきますようお願いをいたします。でこれから詳細な報告を受けて災害対応に当たってまいります。以上です。
Muling itinaas ang watawat ng Amerika sa Kuwait kasabay ng pagbabalik operasyon ng embahada ng Estados Unidos doon. Pansamantalang isinara ang embahada noong Marso sa kasagsagan ng pag-atake ng Iran. Sa ngayon, bukas na muli ang embahada sa lahat ng US citizens na nangangailangan ng emergency services at iba pang serbisyo. Si US Secretary of State Marco Rubio ang nanguna sa flag raising ceremony bilang bahagi ng kanyang working visit sa Middle East sa layuning matiyak na muli ang ugnayan ng Amerika sa Gulf States. Apart from thanking them for the incredible support they gave us throughout this process, we want them to know, and we're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region. Posibleng mag-udyok ng digmaang pandaigdig ang makabagong teknolohiya, lalo na sa larangan ng depensa ayon kay Russian spokesperson Dmitry Peskov. Sa ngayon, aniya, nakatuon ang maraming bansa sa pagpapalakas ng kanilang depensa at hindi malayong mas marami ang maudyokang gumawa ng armas nuklear. Ito ang balita ni Jack De Ocampo. Unti-unti nang gumuguho ang global security system ng mundo. Ayon kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov, ito'y dahil ang tanging pumipigil lamang aniya upang sumiklab ang panibagong digmaang pandaigdig sa ngayon ay ang armas nuklear. In what way it goes now. So the global security system has been eroded and there is nothing left but the nuclear deterrence. This is something that prevents us from a global war. Sa panayam nitong Miyerkules sa Russia, sinabi ni Peskov na kanya-kanya ng pagpapalakas ng kapasidad pangdepensa ang mga bansa dahil sa makabagong teknolohiya at hindi malayong magka-interes na rin ang iba sa nuclear weapons. But the technologies are developing the way that new types of warfare, conventional ones, non-nuclear ones, would emerge. But in terms of the destruction capacity, they actually could match the one of the nuclear weapons. Ngayong taon ay nagtapos na ang bisa ng Nuclear Arms Control Treaty sa pagitan ng Russia at Amerika. Ang New START o Strategic Arms Reduction Treaty na siyang nagbabawal sa pagpapalago ng nuclear weapons ng dalawang malalaking nuclear powers. Nag-expire ang kasunduan noong February 5 at wala pa ni isa sa US o Russia ang nagpaparamdam kung nais nilang palawigin pa ito. Ibig sabihin sa ngayon, wala nang restrictions o regulations kaugnay ng pagdevelop nila ng armas nuklear. Sa laban ng Russia at Ukraine, iginigit ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na posibleng gamitan sila ng Russia ng armas nuklear, kaya ganun na lamang ang pagpapasaklolo nito sa mga bansa sa Europa at Amerika. Ito rin ang bukang bibig at paniniwala ni United States President Donald Trump at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, kaya matindi ang kanilang pagnanasa na alisan ng kapasidad nuklear ang Iran. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. וכל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יהיה. And last week we signed a historic agreement to end the conflict with Iran, fully open the Strait of Hormuz, and accomplish what no president has ever been able to accomplish before. Iran will never have a nuclear weapon. That's done. Sa ngayon, may umiiral na Non-Proliferation Treaty sa pagitan ng mga bansa na naipatupad noong 1970. Na-extend indefinitely noong 1995. Sa panahon ng kasunduan, 5 bansa lang na mayroong armas nuklear bago ang taong 1967 ang kinikilalang legal: ang Amerika, Russia, United Kingdom, France at China. Matapos ang 31 taon, nagdeklara na rin ng possession ng nuclear warheads ang India, North Korea at Pakistan. Ang Israel ay pinaniniwala ang mayroon na rin nito, bagaman itinatanggi pa rin ng kanilang gobyerno. Ang Ukraine, kasama ng Kazakhstan at South Africa, ay dating may nuclear weapons pero wala na sa ngayon. Ang Iran naman, bagamat walang inihahayag, ay pinaghihinalaang nakagawa na ng armas nuklear na siyang pinangangambahan at naispigilan ng Amerika. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nasawi sa malakas na lindol sa Venezuela. Sa ngayon, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA, wala pang ulat ng Pilipinong nasaktan o nasawi sa nangyaring lindol. Tiniyak naman ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel na nakikipag-ugnayan na sila sa mga Pilipinong naninirahan sa Caracas at sa Barinas upang matiyak ang kanilang kalagayan. Nagpaalala na aniya ang DFA sa mga Pinoy doon na manatili sa ligtas na lugar at maging alerto sa mga kalatas ng mga otoridad. Batay sa datos, karamihan ng mga Pilipino sa Venezuela ay naninirahan bilang mga misyonaryo. Sugatan ang isang motorcycle rider matapos maaksidente habang nagmamaneho dahil sa isang aso na biglang tumawid sa kalsada sa Davao del Norte. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Unsa ka ng nearest kuan dito ma'am, landmark? Kuan siya ma'am, tungol siya o kanang bitaw. Pag-uwi ni siya, ang dalan pa doon yung Corlia pero wala na kahapon. Padong isa eh. Unsa ganito na purok ma'am? Purok Santo Niño, Kuambugan. Purok Santo Niño, Kuambugan. Okay ma'am, proceeding natin ma'am. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office patungkol sa isang aksidente na kinasangkutan ng isang 34 anyos na lalaking sakay ng kanyang motorsiklo. Agad namang rumesponde ang team sa lugar at nadatnan ang pasyente na nakaupo sa gilid ng kalsada sa Purok Santo Niño, Kuambogan, Davao del Norte. Inassess ng mga responder ang kalagayan nito. Ang pinakasakit lang sir. Nagtamo ang rider ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan at hiwa sa kanyang baba. Binigyan ito ng paunang lunas ng team at nilinis ang mga sugat. Nilagyan ng gasa upang maproteksyonan laban sa posibleng impeksyon. Ayon sa nakasaksi, isang aso ang biglang tumawid sa kalsada na siyang naging sanhi ng aksidente. Yung tanong pagkakita sa iya, sir, kailan ka sa iya ha? Actually ma'am, ang iro mong ginungdan na to, yung tabok o kalit ba? Ayun, sakto-sakto pa ito yung dagan. Moto pag dagan din sa iro, padulong na rin, moto na ligsan niya. Wala, wag niya nabantayan. Matapos mabigyan ng paunang lunas, dinala ang rider sa Davao Regional Medical Center para mabigyan ng atensyong medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Palabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Francisco. Ayon sa Pag-asa, alas 4 ngayong hapon ay namataan ang bagyo sa layong 625 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Nasa severe tropical storm category pa rin ito na may lakas ng hangin na 95 kilometers per hour. Wala na ring nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng bansa kaugnay ng Bagyong Francisco. Gayunman, patuloy na magpapaulan ang hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon, Panay Island at Negros Occidental. Samantala, posible namang saglit na pumasok sa PAR ang bagyong papangalanang Gardo. Ngunit ayon sa Pag-asa, hindi ito inaasahang makaapekto sa bansa
at agad din namang lalabas ng PAR papunta sa direksyon ng bansang Japan. Muling naghain kanina ng reklamong cyber libel sa Department of Justice o DOJ si dating Senator Antonio Trillanes IV laban sa 18 dating bodyguards ni Zaldico. Ngunit sa pagkakataong ito, isinama na ni Trillanes sa reklamo sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Ang reklamo ay nag-ugat sa umano'y pagpapakalat ng mga kasinungalingan sa tinawag ni Trillanes na Blue Ribbon Committee hearing kung saan pinalabas na tumanggap siya ng pera at nakikipag-ugnayan sa International Criminal Court para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Senator Cayetano at Senator Marcoleta aniya ang nanguna sa nasabing pagdinig, partikular sa pagtatanong sa mga resource person na 18 former bodyguards. Ayon kay Trillanes, walang katotohanan ang nasabing mga paratang. Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no? Kaya, ayun. Sa ngayon, wala pang reaksyon ang dalawang mambabatas hinggil dito. Stranded pa rin sa gitna ng silangan na nasa 5,000 Pilipinong tripulante maging ang 4 na Philippine flag na barko. Samantala, bagaman pinapayagan ng pagdaan ng mga barkong may sakay na Pinoy seafarers sa Strait of Hormuz, ayon sa Marine Industry Authority o Marina, ay dapat kalkulado ang biyahe ng mga ito. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. We still have thousands of ships stranded within the region from Black Sea, Red Sea, Persian Gulf, the Gulf of Oman, and the now famous Strait of Hormuz. Manggilan-gilan pa rin na nabibigyan ng safe passage o ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz sa gitnang silangan. Ito ang inihayag ng Maritime Industry Authority o Marina kasabay ng pagdiriwang ng Filipino Seafarers Day ngayong araw. Sa gitna ito ng tensyon sa Middle East kung saan nagsimulang maantala ang paglalayag ng mga barko sa lugar noon pang Pebrero. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, sa kanilang pagtaya ay nasa 5,000 mga Pilipinong tripulante ang kasama sa mga na-stranded sa iba't ibang lugar sa gitnang silangan. Kabilang dito ang 81 Filipino seafarers na sakay ng 4 na Philippine flagged ships. So as of now, they are still there. But we are assured of the charterer through the owner na maayos naman ang kanilang kalagayan. Except nga lang yung fear and anxiety of being there. So in terms of provision, in terms of food, water, communication, wala namang problema. Tiniyak naman ng Marina na aktibong sinisiguro at mahigpit na nakabantay sa sitwasyon ang mga kawani ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Umaasa rin ng Marina na maiaayos na ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at sa mga susunod na araw ay manumbalik na rin ang normal at ligtas na operasyon sa Strait of Hormuz at iba pang mga apektadong lugar sa Middle East. Pansamantala, sinabi ng Marina Administrator na nananatili ang banta ng paglalayag ng mga barko sa mga karagatan sa gitnang silangan. Sa kabila nito, pinapayagan na rin ang maingat na paglalayag sa ilang mga lugar. Actually, DMW, mandate. Meron ng mga nandoon sa kanilang advisory, yung mga instances, kumbaga, calculated and risk-assessed deployment. No? So, hindi na siya yung talagang prohibition, total prohibition, but inaalam kung saan, kasi hindi naman lahat talaga ganun ka-taas ang risk na may mga attacks. No? So, in other areas, inaalaw naman. Calculated and risk-assessed situations. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
May bitakang frog nose ng LRT Line 2 kaya kailangan itong ayusin dahilan kaya paiikliin ang operating hours ng tren simula July 25. Ang frog nose ay bahagi ng railway track switch na naglilipat ng tren mula sa isang riles papunta sa kabila. Dahil dito, paalala ng LRT2 sa mga pasahero na sa July 25, magsasara na maaga ang operasyon nito kung saan ang huling biyahe mula Recto Station ay alas 8 ng gabi hanggang sa Antipolo Station naman ay 7:30 ng gabi. Nakita namin na may crack nga yung frog nose niya, yung parang pinaka-point niya, yung pinaka-ilong niya. No? Kaya ang tawag namin yan na frog nose. So, kailangan nating palitan ito. In the long run, kailangan mong palitan kasi nga it will affect yung operational movement natin. Nahuli na ang lalaki sa viral video na nanuntok ng mga pasahero sa loob ng isang pampublikong jeepney sa Muntinlupa City. Inihinalang na sa ilalim ng impluwensya ng droga at solvent ang naturang lalaki. Nagdulot ng takot sa ilang mga babaeng pasahero ang ginawa nitong pananakit. Kanina, ibinahagi ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon na nahuli na ang lalaki at ipinag-utos naman niya sa Muntinlupa Police sa paigtingin ng security operations sa lugar ng insidente. Isang high-profile Japanese fugitive na itinuturing na opisyal ng notorious na Luffy Group ang naaresto sa Makati City. Samantala, isa namang South Korean national na wanted ng Interpol ang nadakip naman sa Mandaluyong City. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Hideharu Inoue, a Japanese national identified as high-ranking member and manager of the notorious Luffy Group. Naaresto ng mga otoridad ang isang Japanese national na isang high-ranking member at manager ng Luffy Group. Kinilala ang suspect na si Hideharu Inoue. Ayon sa mga otoridad, kilala ang sindikatong ito sa malawakang scam at fraud operations na gumagamit ng panlilinlang, impersonation at organisadong kriminal na paraan upang manloko ng mga biktima. Substantially po yung original members ng Luffy Group. Majority of them were already arrested and there are only about few members na lang po na at large. Modus operandi ng grupo na magpanggap bilang mga opisyal ng pamahalaan, kabilang ang mga pulis at mga tauhan ng Ministry of Finance upang makuha ang tiwala ng kanilang mga biktima. Kapag nakapasok na sa bahay ng biktima, palihim nilang pinapalitan ang mga ATM card ng peke at ginagamit ang mga ito sa iligal na pag-withdraw ng pera. Lumalabas sa investigasyon na nag-ooperate ang ilang miyembro ng grupo dito sa Pilipinas, pero target nila ay pawang mga Japanese national. Ayon pa sa PNP, matagal nang konektado sa Luffy Group si Inoue at nagsilbing coordinator ng iba't ibang miyembro habang humahawak din ng pinansyal na operasyon ng grupo. So yung mga group members na nandito, they do the scamming calls sa mga Japanese citizens. So ang target pa rin nila is mga citizens sa Japan, and comes the time that they have to do the the execution, the manner of stealing yung mga ATMs and direct engagement dun sa mga would-be victims na nila. They have now these cohorts based in Japan to perform those physical activities. Nakatulong sa pagtuntun kay Inoue ang mga impormasyong ibinahagi ng Embassy of Japan noong Disyembre 2024 kaugnay ng mga Japanese fugitive na pinaniniwala ang nagtatago sa Pilipinas. May nakahain ng warrant of arrest laban sa kanya sa Japan dahil sa kasong pagnanakaw. Itinuturing din siya ng Bureau of Immigration bilang undesirable alien at may deportation order ng inihain laban sa kanya kasama ang habang buhay na pagka-blacklist sa bansa. After the turnover, umaandar na po yung kanilang deportation. Once everything is clear, they have their travel document, wala na pong local cases here in the Philippines, then we can implement the deportation. Samantala, sa hiwalay na operasyon sa Mandaluyong City, naaresto rin ang Korean national na si Kim Si-hoon na subject sa Interpol Red Notice at wanted sa South Korea kaugnay ng kasong fraud. Ayon sa mga otoridad, kasama si Kim sa isang sindikatong nanloloko sa pamamagitan ng pagpapanggap na konektado sa isang lehitimong financial institution sa South Korea.
Pinangangakuan umano nila ang mga biktima ng mababang interes sa pautang kapalit ng advance payment, bagay na nagresulta sa malaking pagkalugi ng mga biktima. Napag-alaman din na may nauna ng kriminal na kaso si Kim sa Pilipinas at nakatakas pa umano noong 2023 habang nasa detention sa Leyte. Ayon sa PAOK, patunay ang magkakasunod na pagkaaresto ng mga dayuhang pugante na hindi papayagan ng Pilipinas na maging taguan ng mga international criminal at transnational crime group ang bansa. Patuloy rin ang koordinasyon ng mga lokal at international law enforcement agencies upang tugisin ang mga natitirang miyembro ng mga nasabing sindikato. No country would want to embarrass itself yung when it comes to the eyes of the international community. So we are doing our best naman na hindi masisira yun. Kanina ipinagkaloob din ang reward sa tumulong sa pagkakaaresto kay Kim Si-hun. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ang Police Regional Office Central Luzon ng mas mahigpit na panuntunan sa pag-iingat ng service firearms matapos ang serye ng insidente na kinasangkutan ng mga estudyante. Inatasan ni PRO3 Chief Brigadier General Jess Mendez ang lahat ng pulis sa rehiyon na paigtingin ang pag-iingat at seguridad ng mga baril na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan. Binigyan din ng opisyal na tungkulin ng bawat pulis na tiyakin ang kanilang service firearms ay nakatagong mabuti at hindi maaabot ng mga hindi otorisadong individual. Inalis na sa pwesto ay isang pulis sa Misamis Occidental matapos itong makuhanan ng CCTV na nanutok ng baril sa isang sibilyan. Ayon sa Misamis Occidental Police Chief Colonel Reynaldo Maclang, ang pulis sa kinilalang si Corporal Henry Bokida ay agad ding binawian ng service firearm at isinailalim sa restrictive custody habang iniimbestigahan sa insidente. Nakuhanan ng CCTV ang panunutok sa pagtatalo ng dalawa sa isang tindahan sa Barangay Antipolo sa Dapitan City, Zamboanga del Norte noong June 21. Ayon kay Colonel Maclang, ang investigasyon ay tutukoy sa mga kaukulang kasong administratibo at kriminal na isasampa laban sa nasabing pulis. Nilinaw na embahada ng Japan sa Pilipinas na nananatiling libre ang temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Nilinaw ito ng embahada matapos na ipahayag ng pamahalaan ng Japan na tataas ang bayad para sa single entry at multiple entry visa ng mga dayuhan simula sa Hulyo. Gayunpaman, tiniyak na embahada na hindi saklaw ng nasabing dagdag singil ang mga aplikante mula sa Pilipinas. Pinapayagan ng mga bibisitang Pilipino na manatili sa Japan sa loob ng hanggang 70 araw. Abante na sa quarterfinals ng Bar Hamburg Open ng tambalan ng American legend na si Venus Williams at ang tinaguriang legend slayer na si Filipina tennis ace Alex Ayala. Tinalo ng dalawa ang Australian-American duo na sina Alexandra Osborne at Catherine Harrison sa score na 6-3, 6-4. Ito ang kauna-unahang pagsasama ng 46-year-old tennis veteran at 21-year-old rising champ. Makakaharap ng dalawa sa quarterfinals ang tambalan ng second-seeded duo na sina Teresa Mihalikova ng Slovakia at Olivia Ann Nichols ng Great Britain. Itinuturing na natatangi ang kakayahang makapagbigay ng dugo dahil sa malaki nitong halaga sa pagliligtas ng buhay. Kaya kahit abot-abot ang kaba, ilang first-time donors ang naglakas ng loob para makapag-donate ng dugo sa layuning makatulong sa kapwa. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. May mga seasonal needs po tayo, like tulad ngayon na rainy seasons po, papasok na naman ng dengue season, so mas malaki po ang demand. Patuloy na tumataas ang pangangailangan sa dugo sa mga ospital dahil sa mga emergency cases, operasyon, mga pasyenteng may cancer, dialysis at iba pang karamdaman.
Ayon kay Dr. Aurelia Navarro ng Baguio General Hospital and Medical Center Blood Bank Center, lalong tumataas ang demand sa dugo tuwing panahon ng tag-ulan dahil sa pagdami ng mga kaso ng dengue at iba pang sakit. Sa kabila nito, patuloy namang may mga Pilipinong handang magbigay ng dugo upang makatulong sa mga nangangailangan. Sa isinagawang simultaneous blood donation activity ng MCGI sa iba't ibang bahagi ng bansa, kapansin-pansin ang pagdami ng mga first-time blood donors. Marami sa kanila ang umaming kinabahan sa una, ngunit hindi ito naging hadlang upang makibahagi sa adhikaing makapagligtas ng buhay. Guminhawa po yung aking pakiramdam. Bilang first-timer, ang dugo po ay buhay. Bawat patak po ng dugo, pag-asa ng iba. Isang kagalakan po sa akin na makapag-donate ng dugo. Dahil ang pagdodonate po ng dugo, isang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa kapwa. Naintindihan ko po yung kahulugan ng pagbibigay ng dugo o pagdodonate po sa bagay na ito. Kaya po, nung malaman ko po na hindi lang po siya basta-basta, biblical po siya na kapag po nagdo-donate tayo ng dugo, nakakapagduktong pa po tayo ng buhay sa ibang tao. Una, kinakabahan po ako na first time po kasi, mga nakaraan, wala naman po akong interest mag-donate. Nung naintindihan ko po, sinamantala ko na po yung opportunity. Ayon sa mga bagong donors, mas naging makabuluhan ang kanilang paglahok nang maunawaan nila ang malaking maitutulong ng isang bag ng dugo sa mga pasyenteng nangangailangan. Para naman kina Ramel Trino at Jeriel Gariba, napalitan ng kasiyahan ang kanilang kaba nang maisip nilang maaari silang maging dahilan upang may mailigtas na buhay. Una, kinakabahan din bro siguro sa tusok din ng karayong, sa tulong at awa ng Diyos, pinush ko na kasi kahit may konting kaba, sa pagdunay ko pa ng dugo, siyempre, una-una sa isip ko talaga is makatulong po ako sa kapwa ko, sa kapatid. Yun po, at least, kung ano man yung po yung lakas ko, at least kung anong lakas ko, may bibigyan ko rin po sila ng lakas. Yung experience ko na po is, syempre natural, kinakabahan po, pero natatakpan naman po ng saya kasi ayun, feeling ko po nabigyan po ako ng pagkakataon na makagawa po ng mabuti, makapag-donate po ng dugo at makatulong po sa kapwa-tao. Masaya po kasi magagamit po yung dugo ko na makapagligtas po ng mga kapwa-tao. It's like an honor for me to do something like this. Anila isang karangalan ang mabigyan ng pagkakataong makatulong sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo. Samantala, malaki naman ang pasasalamat ng mga blood banks sa mga organisasyong tulad ng MCGI na patuloy na nagsusulong ng mga blood donation drive. Ayon kay Arlene Cachuela ng RPHS Margarito Duavit Blood Bank, malaking tulong ang mga ganitong aktibidad dahil araw-araw ay maraming pasyente ang nangangailangan ng dugo. Kasi kailangan po talaga namin yung mga ganitong organizations or lalo na yung mga religious organizations din po. Hindi naman po lahat talaga gustong mag-donate. Napakalaking tulong po namin na yung mga members po ng MCGI. Talagang aware po sila sa blood donation na magiging malaking tulong po ito sa mga pasyente po. Sa sobrang dami rin po talagang nangangailangan. Yung collections po namin ng ganitong karami, almost, kasi po every day parang nasa 30 po talaga yung aming na-out na blood. So yung mga kababayan po natin, hindi naman po yung konting sakit po pero makakatulong po kayo ng malaki sa mga may sakit. Habang patuloy ang pagtaas ng pangangailangan sa dugo sa mga ospital, nananatiling mahalaga ang pagkakaisa ng mga volunteer at organisasyon sa pagtitipon ng sapat na supply. At para sa maraming first-time donors, ang isang pagtusok ng karayom ay maliit na sakripisyo kung kapalit nito ay pag-asa at panibagong buhay para sa iba.
Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun. Binabati po natin ang Happy SPBB, MCGI, dahil starting tomorrow, Monica, may 3-day celebration ng MCGI, Friday, Saturday, and Sunday. Happy SPBB or International Thanksgiving po yan. Kaya bukas wala po muna tayong ito ang balita. Happy Thanksgiving sa mga kapatid, hindi lamang dito sa Pilipinas, dahil napakarami na rin nating mga kapatid sa iba't ibang parte ng mundo. But magkikita-kita tayo ulit next week po sa Monday. Abangan nyo dahil magbabalik po ang Ito ang Balita. At kanina, Monica, nakapag-daos din ng Fiesta ng Diyos at nakapag-public service tayo. Nakapag-medical mission sa ating mga kapwa-tao sa iba-ibang lugar. Alam mo, magandang punto yan kasi maraming siguro hindi pa masyadong aware or siguro may mga nanonood tayo na hindi aware na yung mga medical missions natin, open ito sa lahat, hindi ba aga? Hindi lamang ito sa mga kapatid, even yung mga hindi kapatid, maaari po kayong pumunta dito sa aming mga medical missions at libre lahat, di ba? Libre po lahat. Bukod sa medical mission, meron rin po yung legal consultation, at may mga free haircut, at mga... Haircut meron na rin ba? Oh, wow. Sa mga lalaki, at syempre may libreng foods dyan. At yung pagkain din pala, oo. Ang saya naman. So, happy Thanksgiving muli sa mga kapatid sa buong mundo. Ayan. At sa iyo rin, Aga. Happy Thanksgiving. Thank you. Narito na po ang ating mga kausing ngayong araw ng Huwebes. Maraming salamat po at shout out kina Rogelio Arrogante, Jimmy Magdayaw, Antonio Dicoso Jr. Gayon din kay Dave Cantaros, Lolita Castro at Clemente Naidas. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating pong sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 51, versikulo 10, na nagsasabi, "Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko." At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.